Ay, nag-crave nga niyo pala kami sa Paris ngayon mga kamangyan. Kaya kako, ayun na lang yung aulamin namin din sa bukid. Ay, for the go. Ay, bago nga niyo kami magluto mga kamangyan, kako, ay maglalakad-lakad muna ako din sa bukid. Parang ano to, nagapapawis, exercise, hoy, feeling. At dahil nga nung nagkandadapan na ako diyan, kako, ay mabalik na lang ako doon sa bahay kubo. Gawa ng baka mamaya, hoy, kung ano pang mangyari sa akin dyan, ay hindi na ako makapag-asawa. Hoy, naisingit pa. Ay, medyo natatawa nga niyo kami din kay paring Jun yung mga kamangyan. Gawa ng kung kailan baga mainit, ay doon pala ang naglagay baga na rin tulda na pampandong ho din. Ay, yan ho, kapag walang pandong diyan, ang pagkainit-init. Ay, pwede naman ho talaga kami magluto doon sa loob ng bahay kubo. Ang kaso nga nila, ay inaabutan kami ng antok ko. Ay baka mamaya hindi na kami makapagluto. Wala kaming aulamin ha. Ay madali na lang din naman ho kay tatay ang ganyan. No? For the tali-tali ang personability. Bala nga lutuin ho pala namin ngayon ay yun bagang pares. Tapos alam nyo gaho, dati naririnig ko lang yung pares. Tapos hindi ko talaga alam kung ano yun. Gawa ng syempre ang alam ko lang yung mga pritong itlog. Tapos sabi nga nila ay masarap daw, gayaan. Tapos nakikita ko yun doon kapag napunta ng bayan. Gawa ng may nagatindaman din doon. Tapos napagkumpulan talaga ng tao. Kaso nga nila ang noon, di man kami makabili. Gawa ng syempre walang budget ang mga first time. Ay dere tinugasan ko muna rin karne dahil ere apakuluan ay pagkatagal-tagal lumambot ng garni. Tapos ari naman nun si tatay at saka si Kim ay kinuha na ho yung lamesa doon sa loob ng bahay kubo. Para ilagay ho doon sa may labas doon sa apaglutuan mismo namin. Kako ay doon na rin kami magagayat gayaan. Para madali-dali na baga. Tapos medyo malakas-lakas ang hangin. Wow naman. Ay masarap naman ho talagang magluto dito. Magayat-gayat. Basta ho malilo. Buti nga nila at may mga puno-puno din eh. Ay di para kami laging may outing. Huy, binamay. Ay di dinala ko na nga ni rin ho din yung karne mga kamangyan. Para kako magayat-gayat na at mapakuluan na. Gawa ng aribaga. Sobrang tagal talaga na rin pakuluan. Gawa ng syempre. Ay karning baka. Alam nyo naman talaga namang akasal na ako't lahat. Hindi pa rin nalambot yung karning baka. Ay medyo bata-bata naman ho yung nabili naming baka. Kaya feeling ko mga 2 minutes lang tong apo. 2 minutes. Balang pinili ko ho pala mga kamangyan ay 2 kilong laman ng baka. Ang 1 kilo ho noon ay 370 pesos. Ay di bali yun ay wow, kala mo talaga nag-iisip pero may calculator akong katabi. So, 740 pesos. Tapos, bumili rin ho ako ng 1 kilo ng kalitiran. Yun ho ay 350 pesos. Naku, sobrang sarap ho noon. Lalo na ho kapag napalambot. Naku, nalutang talaga yung taba. Ay, for the go. Tapos, bumili din ho ako ng karning baboy para, kunyari, lechong kawali. Oh, lechong kawali. Yun kasi yung masarap doon sa ibabaw ng cupcake. Hoy, iba yun. Ay, darat si tatay ay nagsimula ng magatong din eh. Gawa ng yung karning baboy ho ay apakuluan ko muna bago yun prituhin. Para talaga namang masarap. Alam, masarap. Di arit inabutan nga ni Hunikim ng pamaypay si tatay. Gawa nung yung plywood bagang pagkalaki-lakang inapang paypay. Ay yung hangin ay abot ang ganda sa may kalsada. Ay habang naghihintay nga ni kami na lumambot yung inapakulo ang karning baboy ay imbis na tumunga nga kami at magchismisan din kako ay simula na rin namin gayatin yung mga gulay-gulay pa din yung mga agamitin pa namin doon sa pagluluto nga ni ng pares. Gawa ng marami-rami din yung gayatin din tas ligaho nabanggit ko sa inyo na hindi talaga ako sobrang pamilyar doon sa pares. Tas ngayon ko lang din nalaman na ari pa lang si Julina hindi pa rin nakakatikim ng garni. Ay sabagay, gawa ng ang unang tikim ko rin naman ho ng pares ay pagka-graduate ko na ng college. Kasi ako noon, nagbakasyon ako doon kay na kuya. Tapos nag-extra ako doon sa pet shop nila. Wow naman, cashier pa ako naman. Cashier. Tapos namamali pa ako sa pagsukli. Tapos doon ho kasi kay na kuya sa Marikina kung kailan gabi doon pala ang mag-isip kung anong aulamin, ganyan, kung anong akainin. Tapos tinanong ako ni kuya kung ano daw gustong ulamin. Ay hindi ko nga alam kung ano yung mga tinda-tinda doon. Tapos tinanong ako ni kuya kung gusto ko daw ng pares. Ay ako noon huulaang ng huo kahit na hindi ko naman alam kung anong lasa. Pero tinanong ko rin siya, ano ba ang lasa noon? Sabi niya, ay masarap yun. Tapos nung natikman ko, grabe. Ang pagkasarap-sarap nga ni gawa ng syempre ikaw ay pagod. Pagod, akala mo naman talaga kung ano ng mga pinaggagawa. Syempre maghapon ka halos nakatayo doon na nagatinda-tinda ka. Mapagod din yung gayon, makuha ka ng product, ganyan. Tapos diga, busy-busy kami sa paggagayat. Alam nyo, si Kim, ayan, nakaupo lang diyan, parang senyorito. Naku, pigilan nyo kung baka tirisin ko yan. Huy, ginawang kuto. Saktong tapos nga niyo namin sa paggagayat, ay napalambot na rin ho aring karning baboy. Kaya ayan, at nilipat na ho ni tatay din sa bilao. Para ho, mapatuyo-tuyo muna bago prituhin. Ay, for the go. Ay, di ka ho, medyo napatuyo pa naman yung karning baboy. Kaya kinuha ko na ho yung karning baka. Nilagay ko na ho din sa kaldero para naman mapakuluan na. Ay, di dahil matagal-tagal nga ni ho aring apakuluan, naglagay na ako ng tubig na halos malubog na yung karne. Saka ko nilagay din yung ginayat-gayat naming bawang. Tapos sinunod ko na ho din yung ilagay aring sibuyas. Tapos syempre ho aring luya. Naglagay na rin na pala ako diyan ng pamintang buo at saka ho aring dahon ng laurel. Ay, for the go. Ay, baka ho pala yung iba sa inyo mga kamangyan ay nagataka kung bakit kami ay hindi man talaga nakakatikim ng pares. Baka nasabi ninyo, ay ang arte hindi nakain ng pares. Hoy, nako, hindi talaga gayon. Let me explain. Let me explain. Kasi ho, syempre, diga kami, paloob pa naman yung aming bahay. Hindi ba gayon katulad ng iba na paglabas mo ay ang dami talagang gatindadiya ng mga pares, ng mga fishball. Hindi gayon. Minsan kailangan pa talaga naming dumayo sa labasan o kaya naman ay doon sa bayan mismo para makabili ng mga gayon. Ay, ang presyo noon, 40, 50. Ay, saan naman ako makutkot ng gayon? Ay, pambaon ko na yun sa school, pamasahe ko na yun. So, hindi talaga afford. Naiiyak
ma-afford lang natin ang mga fishball, kikiam, yung mga gayang-gayang mga pamerienda. Pero yung mga ulamin sa kanin o kaya naman ay pangkain na mismo, pangkain na mismo na lunch, dinner, syempre yun ay meron naman akong baon galing sa bahay. O kaya ay may akainin na mismo sa bahay. So, hindi na kailangan kumain-kain pa sa labas o bumili, gayan. So, yun na yung story. Sana maintindihan nyo ako. Nayak na naman. Ay, dere, balik na ho tayo din yung mga kamangyan. After ilang oras, ay napalambot na ho namin yung karning baka. Ay, salamat naman. Tas aray, naabot baga ni nanay yung asin kay Kim. Tas aray, si Kim naman ay ayaw muna tanggapin. Napagtripan baga kaya yun, naiyamot na si nanay. Bali, pinagburan ko nga nila ang humuna ng asin. Aray, hong karning baboy bago ho prituhin para dagdag lasa na rin. Tapos, mas crispy. Wow, crispy. After ho noon, kako, ay magkapainit na muna ako ng mantika. Tapos talaga, dinami-damihan ko na talaga yung mantika. Alam niyo yung nasa 1.5 yun. Talaga yun nila at kumandindiyan. Tapos, nung medyo mainit-init na, saka ko ho nilagay yung karning baboy. Tapos, para pala mga kamangyan, hindi kayo matalsikan ng mantika gawa ng digay pag natamaan kayo ng pagkasakit-sakit doon sa balat. Ang agawin ninyo, wow, nag-advise, dapat ay yung kahit hindi pa sobrang init ng mantika, ilagay nyo na yung karne. Ay, nung nilagay ko na nga yung karne diyan, hindi man nagtalsikan kasi nga hindi pa sobrang init. Pero kung yan ay sobrang init, ay naku, talaga namang ilag ang sambayan ng Pilipino. Ay, syempre habang natagal na init talaga yung mantika, kaya hindi maiwasan minsan natalsik talaga. Kaya yan si Kim sa sobrang talaw ay gumamit na ng stick ng pagkuha noong karne. Aray, ay di medyo nagutom na nga niyo kami diyan mga kamangyan. Gawa na syempre tanghali na din. Tapos tingnan nyo naman aray ang pagkalutong-lutong. Oo, baling ulamin na aray. At dahil nga niyo ayos na lahat, ay di pwede na lutuin yung pares. Syempre nagisa lang ko muna ako din ng bawang at saka sibuyas. Mas marami ho ay mas masarap. Naglagay na ako ng star anise, so aring cinnamon bark na parang kahoy talaga siya. Ay meron naman nung mabibili niyan sa palengke. Gawa doon ko lang hindi naman yung binili ay. Tapos syempre nilagay ko na ho din aring karning baka. Naks naman. Grabe, dini pa lang inaamoy ko na. Amoy ano siya, amoy pwede na mag-asawa. Uy, naisingit pa. Ay dare, tinalo-halo ko lang ho aring ng kaunti. Saka ho ako naglagay diyan ng kaunting toyo. Saka ko nilagay yung pinagpakulaan ho ng karning baka. Huwag niyong atapon yung gayaan. Andyan yung lasa ng karne. Nandyan yung sekreto ng tunay na sarap. Huy! Naglagay na ho ako diyan ng nor cube at saka ho asin. Na syempre pambalanse ho ng lasa, naglagay na rin ako diyan ng asukal. Ay for the go. Ay naglagay na rin ako diyan ng paminta. Hala, lumipad ba sila? Uy! Hala, bakit ang arte? Maya-maya ho, ay naglagay na rin ako diyan ng oyster sauce. Tapos tinagtag ko na rin ho yung star anise at saka ho yung cinnamon bark. Tapos syempre ho, para malapot-lapot naman yung ating pares, naglagay na ho ako diyan ng cornstarch na pinatunaw ho sa tubig. Tapos yun, gaytay na lang ho tayo ng kaunti hanggang sa pwede na tayo mag yes I do. Huy, hindi! At after ilang minuto rin ho na paghintay mga kamangyan, sa wakas ay naluto na rin ho aring pares. Abay, buti naman at makakakain na. Huy! Grabe lahat nga niyo kami na-excite ngayon mga kamangyan. Gawa ng first time lang din namin na rin magluto. Gawa ng syempre hindi naman din talaga kami nakakapagluto na rin sa bahay. Tapos sina Julina, first time lang din makakatikim. Ay, talaga naman. At para ho syempre, mas feel namin yung pares doon sa kanto. Hindi kami prepared, wala kami ditong plastic na labo. Tapos, wala rin ho kami ditong mangkok. Halay, bumili man din ho talaga ako niyan para kunyari, pagbentahan ko sina nanay, sina tatay, naglaro. Tapos diga kunyari, pagbentahan ko sila, dapat bayaran nila ako ng tunay na pera. Uy, hindi! Wag naman kayo, talagang magagalit si paring Jud. Alam mo naman pambili niya yun ng alak. Hala, binuking. Oh, pumila kayo dyan. Sabihin niyo, please, master. Bakit naman pinag-please, master? Nanay mo yan, mga kapatid mo yan. Parang ano naman dyan. Kasi alam niyo, sabi pa ni nanay Joy, pagkalit-lit daw naman ng mangko, kaya hindi daw naman makakabusog. Sabi ko naman, Dini, wag sila mag-alala. Gawa ng anlibalik naman sila, Dini. Ayan naman. Ganyan pala yung paglagay ko din mga kamangyan. Nilagyan ko ng laman na may sabaw. Tapos, nilagay ko yung lechong kawali. Naks naman lechong kawali. Tapos, arehong spring onion, tapos fried garlics. Ay, for the go. Tapos, sabi ko pa nga dahil nga medyo maliit yung mangkok, hindi na kasya yung kanin. Kaya kumuha na lang sila ng isa pang mangkok. Tapos, dun ilagay yung kanin. Gawa ng kapag wala ko noon ako, talaga hindi mabubusog ng sobra-sobra. Wow, sobra-sobra. Tapos, walang halong kayo may mga kamangyan. Pangalawang beses ko pala ang yata makakakain ng garning pares. Tapos, yun natikman ko pa noon. Parang, digay yung mabibilang mo yung karne. Kanyari, nasa 3 peraso, gayoon. Tapos, minsan ay yung hindi mo baga makagat, parang kulang pa sa kulo. Hoy, pero sobrang sarap naman talaga ng sabaw. Talagang yung sabaw pa lang ay mauulam mo na sa kanin, gayon. Tapos din ngayon, mura na yung 40 to 50 pesos na pares. Pero doon sa iba, talagang may mga paresan na nasa 100 plus, 150, 170. Pero yun ay overload na. Talagang hindi tinipid. Yun yung hindi ko pa natitikman talaga sa labas. Gawa ng yung natikman ko yun yung kunti-kunti lang. Tapos ngayon ko lang na-gets, gawa ng digaho, madalas yung nakain doon sa mga paresan, yung mga kagagaling lang ang bagat sa trabaho. Gawa ng doon, mabilis ka talaga mabusog. Gawa ng may kanin na, may karne, may sabaw, gayaan. Tapos pagkakain mo nun, parang nawawala na yung pagod mo. Huy, si Ui. Kasi yun ang mga kamangyan, kapag magaluto ho pala kayo ng pares, dapat yung karning baka, pakuluan nyo ng bonggang-bongga. Para ho, masarap siyang nguyain, masarap kainin, gayaan. Gawa ng maibabaga kapag makunat yung karne. Tapos mga kamangyan, minsan napapansin ko, mahaba yung pila doon sa paresan kapag kunyaring hapon o kaya naman ay gabi. Gawa ng ay siguro ay dahil nga nilabasan na galing sa trabaho, sa school, wow naman. Tapos nakakatuwa, gawa ng ngayon ho, napakarami ng pares
naubusan. Talagang ang labanan na ngayon ay pasarapan na lang ng luto diyan. Talaga'y palambutan na ng karne, padamihan ng toppings diyan. Tapos nung una nga akala ko sobrang hirap talaga magluto ng garne, pero madali lang naman pala. Basta nagatagal nga nila ang dun sa pagpapalambot ng karning baka. Ay lalong matagal kapag yung karning bakang nabili ninyo yung matanda na. So ngayon pwede na kayong magluto ng garne. Pagluto nyo na yung mga asawa nyo, yung baala kayo. Naiyak na naman. So yun na mga kamangya, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share ang video. Asya hanggang dito na lang ang ating video. Utusan ko muna rin aking mga kapatid na sila naman ang maghugas ng plato. Aba naman. Bye bye, love you. Hey!